Sa unang hakbang ng buhay, ilan ang makakarating sa dagat? Iilan lamang na nilalang ang nagsisimula ng buhay na tila napakabigat agad ng laban sa kanila. Isa na dito ang isang bagong pisang pawikan. Wala pang isang oras sa mundo, pero ang schedule niya ay ganito na. Tumakbo, iwasan ng mga ibon, huwag makain, lumangoy, huwag malunod. Walang orientation, walang practice round. Sa itaas, paikot-ikot ang yellow-billed kite at saka pied crow. Para ba silang may group chat na alam na nila na napisa ang mga itlog? Ang mga ibong ito ay matatalinong mandaragit. Alam nila kapag panahon na ng pagpisa, parang buffet time. Pero may sikreto ang mga pawikan. Sabay-sabay kasi silang napipisa. Ang tawag dito ay predator swamping. Sa dami nila, hindi kayang maubos ng mga mandaragit ang lahat. Para bang buy one, survive many? Ang mga baby pawikan ay marami, pero kaunti ang nabubuhay. Isang inahin ay maaaring mangitlog ng 100 plus na itlog, pero kaunti lang ang umaabot sa adulthood. Para din silang may built-in compass, pinaniniwalaan na gumagamit sila ng Earth's magnetic field para mag-navigate sa malawak na karagatan. At kapag lumaki na sila, bumabalik sila sa pinanggalingan. Ang babaeng pawikan ay kadalasan bumabalik sa parehong beach kung saan siya pinanganak para mangitlog din. At eto na sila ngayon, ang huling makalabas na pawikan ay mukhang kawawa talaga. Pero minsan, ang pagkaantala ay biyaya. Kapag nabusog na ang mga ibon sa naunang batch, mas kaunti na ang interes nila sa susunod. Sa kalikasan, minsan ang pagiging late ay survival strategy. Hindi lang pala sa party ang uso ang late entrance. Habang papunta sa dagat ang isang baby pawikan, may biglang gumalaw sa buhangin. Isang ghost crab. Mas maliit siya kaysa sa baby pawikan, pero huwag ka magpapalinlang. Malalakas ang sipit neto at kayang kaladkarin ang isang hatchling papasok sa lungga. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Nakawala ang baby pawikan, siguro dahil masyadong confident ang alimango at nag-post pa bago umatake. Sa wakas, ito na ang dagat. Pero teka, hindi ibig sabihin na ligtas na siya dito. Ang unang pagsubok ay ang mga alon. Ang malalakas na hampas neto ay kayang ibalik ang isang hatchling sa pampang. Kailangan niyang habulin ang kanyang paghinga. Likas na marunong lumangoy ang mga pawikan, pero kailangan pa rin niyang matutong kontrolin ang paghinga habang tinatamaan ng alon. Parang swimming lesson lang na may kasamang hurricane setting. Kapag nalampasan niya ang malalakas na alon, mas kalmado na ang tubig sa mas malayo. Ngunit, hindi ibig sabihin ay ligtas na siya. Sa ilalim kasi, may mga isda at iba pang mandaragit na naghihintay. Kaya ang batang pawikan ay sumisid na. Sa unang mga araw ng kanilang buhay, halos tuloy-tuloy ang paglangoy nila palayo sa baybayin upang makarating sa mas ligtas na bahagi ng karagatan. Meron ka pa bang ibang alam na katangian niya? Ibahagi mo naman sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa mga hayop, mag-follow ka na at subscribe mo na din ang YouTube channel natin. Salamat!